Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ang sabi rito ay Standard Chartered projects timeline for XRP ETF approval. Kaya yan, ang Standard Chartered ay naglabas daw po sila ng prediction dito para kay XRP kung kailan na rin po siya magkakaroon ng approval para sa kanyang sariling ETF. Kasi nitong mga nakalipas na araw ay ang Ethereum ay nagkaroon na po ng approval ang US SEC sa kanilang mga ETF. At yan po ay isang magandang development para kay Ethereum at saka syempre sa buong crypto market na rin. Kaya ayan. Bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang sabi rito ay Godfrey Kenrick, a seasoned analyst at Standard Chartered, speculates that the highly anticipated XRP ETF could launch in 2025, a year from now. Ayan, isang seasoned analyst mula po sa Standard Chartered. Siya po ay walang iba kundi si Ginoong Godfrey Kenrick ang naglabas po ng kanyang spekulasyon or prediction dito kay XRP kung kailan po ma-approve yung ETF ni XRP or XRP Exchange Traded Fund nito, kagaya ni Ethereum, kung saan ay gaya ng aking sinabi kanina ay nitong mga nakalipas lamang na araw ay nagkaroon po ng approval. At ayon po dito sa prediction ni Ginoong Godfrey Kenrick ay pagdating naman po rito sa XRP ETF ay magkakaroon daw po ito ng approval or launching pagsapit po ng taong 2025 or next year na po yan. XRP ETF could be approved in 2025. Interestingly, Standard Chartered analyst Godfrey Kenrick asserted that an ETF for XRP could be a 2025 story. This implies that Kenrick expect the SEC to approve an ETF for XRP next year. Ayan, maganda po yan. Kung ma-approve po ang ETF or magkakaroon ng ETF itong si XRP ay isa po itong magiging matinding development at magsisilbi na rin po itong catalyst para kay XRP. At mukhang ito po siguro yung babasag sa kanyang napakatagal na underperformance. Kaya ayan, sana ay magkatotoo yung prediction dito ni Ginoong Godfrey Kenrick. Like ETF, XRP isn't a security. Ayan, hindi raw po isang security itong si XRP. Kasi ang problema ko po kasi rito kay XRP ay tinuturing po siya ng US SEC bilang isang security asset. At kung pag tinuturing po ng US SEC or financial regulator ang isang asset bilang isang security ay kailangan po nila itong i-regulate. Ayan. Pero kung pag non-security ay wala po silang pakialam dyan. Katulad po ni Bitcoin. Ayan, tinuturing po nilang non-security itong si Bitcoin. Kaya ayan, hindi po nila pwedeng galawin or pakialaman or i-regulate ito. Pero kung pag tinuturing po nila ang isang asset na security ay ayan, kakailanganin po nila na i-regulate ito or sumunod ito sa patakaran ng US SEC. Kaya, ayan, according to Kenrick, the approval of Ethereum ETF suggests that the regulator does not consider it to be a security. Kaya, ayan na nga, yung nangyari po kasi rito sa approval ng Ethereum ETF nitong mga nakalipas na araw, ay itong si Ethereum ay hindi po nila kinoconsider si Ethereum bilang isang security. He added that the decision also indicates that other altcoins akin to it that are currently under regulatory scrutiny including XRP will not also be categorized as securities. Kaya ayan, dahil dito ay halos may pagkakapareho kasi itong si pareho na rin itong si Ethereum kay XRP. Kaya dahil dito, kung pag kinategorize po nila na hindi isang security itong si Ethereum ay ganun din po ang mangyayari dito kay XRP. At syempre, maging yung iba pang mga cryptocurrencies na under regulatory scrutiny or yung hinahabol ng US SEC. The Standard Chartered analyst contended that it would be difficult for the SEC to give the securities tag to XRP and other altcoins whose core technologies are similar to Ethereum. Yan na nga yung gusto kong sabihin kanina. Mahirap pong
itukuyin ng US SEC itong si XRP at sabihin na ito ay isang security at maging yung ibang mga altcoins sapagkat yung ginagamit po nilang core technology ay parehong-pareho kay Ethereum. Kaya walang pagkakaiba. Crypto now has a bipartisan political support. The analyst projected that it is a matter of time before the US crypto industry sees more favorable regulatory changes. Kaya ayan, dagdag po ni Ginoong Godfrey Kendrick ay nabibilang na raw po yung araw at yung industriya ng crypto sa bansang US ay mas magkakaroon ng pabor na pagbabago sa kanyang regulatory changes or mas papabor po yung kanilang patakaran dito sa mga cryptocurrencies. Kasi sa ngayon ay kitang-kita po talaga natin na talagang hinahabol po talaga nila ang industriya ng crypto. Nais po nilang pabagsakin. Pero ayan, nabibilang na daw po yung oras at magbabago yung kanilang turing sa mga ito. Ayan. Yan pong muli ang Standard Chartered na analyst na si Godfrey Kendrick ay nilabas po niya ang kanyang prediction para kay XRP na magkakaroon daw po ito ng approval pagsapit po ng taong or magkakaroon po ng approval ang XRP ETF pagsapit po ng taong 2025 or next year. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.